Okay na ba tayo? Yan. So, ang dami natin ngayon. So, good morning po sa lahat na nandito kanina kasi nakabukas na yung screen eh. So, 22 participants. Marami pong bago akong nakita. So, magandang umaga sa mga guests nyo ngayon, sa ating mga members. Okay? So, dito, maganda na nandito kayo kasi dito marami kayong matututunang because this is an educational platform and opportunity platform. Okay. So, ng ating Web3 products and services. Okay. Bringing crypto and decentralized finance. Ito po ay si Mavi. Yan. So, yung Web3, papaliwanag ko po yan maya-maya. Okay? So, okay. So, sinabi ko kanina, it's crypto. So, cryptocurrency, ito po ay isang assets. Okay? Asset na po siya na, kasi magiging you own this one and then nagkaka-value siya. Okay? And also, there is like a non-fungible markets na i-discuss din dito. So, dito, we'll just inform you, ituturuan lang namin po kayo at i-explain ang mga bagay-bagay tungkol sa makabagong teknolohiya ngayon. Okay. So para marami kayong matutunan pagkatapos ng ating Zoom na ngayon. Okay. So kagaya po ni Uber, Airbnb at si Amazon, okay, wala pong sariling produkto yung mga yan. Pero minamarket nila. Kaya nga sila isang marketing platform. The same thing with our Mavi. So, ang minamarket po niya, wala po tayong binibentang sariling produkto, kundi produkto ng isang Web3 blockchain company's products and services. So, sino ba, kasi yung pong mga Facebook, yung mga Instagram, or yung mga, galing sila sa Web2. So, ngayon, dahil nga we are now into age of information and advanced technology, nandito na po tayo sa Web2. Okay, yan po ang in ngayon. Kaya yung mga unang, ngayon din yung mga diba si Chat? Yung grupo ni Chat GPT na nakikita natin. So, eto ay cryptocurrency naman. Okay? So, yan. So, wala tayong sariling produkto. Meron lang tayong minamarket. Now, nag-umpisa yung word na blockchain, sinasabing cryptocurrency, yan po ay byproduct ng internet. Nung nagkaroon ng internet, I think that was 2000, year 2000, kasi natatakot kasi dati may cellphone lang, yung mga Nokia, tapos biglang may internet na. So kinakabahan ng mga tao. Kasi nga, ano ba yun? Magugulo na ba ang Earth? Okay. So, dati kasi ganun din naman ng kuryente, takot na takot tayo. Pero kung wala kang kuryente ngayon, ay naku dahil matay ka. But same thing with internet. Kasi kung dumating ang internet, marami siyang binago. Yung mga mababagal, napabilis. Yung mahal, napamura. Kagaya ng ating mga sulat. Iba pagkasusulat ka dati, grabe ang tagal. Bukod sa didilaan mo yung, yung stamp, didilaan mo, tapos babayad ka pa sa post office. Ang tagal-tagal. Bago makarating yung sulat, iba na yung kwento. Okay? Pero ngayon, dahil because of this advanced technology and because of internet, bumilis na po ang pagsulat natin. Kaya nakakasulat na tayo sa iba't ibang parte ng mundo. Wala siyang gastos. Mura lang, mag-register ka lang naman, di ba? Dahil yan sa technology. Yan, internet. And also, pati yung pagbabayad. Dati, at pagpapadala ng pera, ito importante kasi bangko to eh, di ba? So sa mga bangko, sa transactions, pipila kang mahaba, isang araw ka sa bangko, ang dami mong charges na babayaran. The same time, papadala mo lang pala sa katabing bansa natin, di ba? Hong Kong lang, umabot ng ano. Pero right now, napakadali. I-send mo lang, meron na tayong mga wallet, mga crypto wallet, or mga GCash, ang dali-dali. At wala ka pang ginastos na fee kung pareho kayong GCash, di ba? So, ganyan siya kabilis ngayon. So, yun po ay because of the technology. Okay? Diyan po na-create ang crypto. And, but let me explain to you, sino ba si Mavi? First, you need to have this three information na kailangan yung malaman kasi nga, inaalam mo, ano itong Mavi na to? Sabi nga marketing. So, tingnan natin kung gaano ka ba siya katibay na marketing company. So, this is our CEO and VP of Sales. So, in just 1 year, kumita yan ng $100 million sa revenue. So, imagine. So, magaling, di ba? Kumita ng ganyan, isang taon pa lang. And we have members globally, 250,000 plus.
Yan po ang yung dating recorded, pero dumadami pa po yan. Kasi nga, kagaya nito, everyday, sinishare ang ating company. So, we also have offices worldwide. That's the first information. Second information, nagra-rank siya sa business per home. Sino ba si business per home? Ito ay list of those companies na may mataas ang revenue. Sa buong mundo po yan, ha? So, titingnan niya yung mga affiliate marketing companies, tinitingnan, nirarank yan. At pangalawa po ang Baguio. Okay. And the third, so, lagpas sa top 10. Nasa 5 na nga eh. So, it's a stable coin. Okay? No, unstable. Okay. Yung internet ko. Okay. Ayan. Kapag walang internet, di ba? Pag wala ka ngayong internet, ninenervous ka. Dati takot ka sa internet, ngayon ninenervous ka kasi mahirap hindi tayo makakapagtrabaho. Now, ganito po ang nangyari. Because usually, sa mga affiliate marketing companies, they sell their own products. For example, yung platform nila or yung coin nila, hindi pa talaga established, mina-market lang nila. Okay? So, karamihan bumabagsak ang mga research and development nila. Kaya minsan, ayun ang mga tokens pa lang, pinamarket na. Siyempre, para magkaroon ng economy, kaya lang, hindi pa ganun ka-stable ang coin. Kaya isipin ninyo, hala, na-scam ako doon. Hala, nagsara yun. Diba? Naririnig natin. Kasi nga po, yung kanilang produkto, hindi pa stable. Baga, marami pa siyang dadaanan sa pagdating sa research and development. Kaya, nag-fail. With our Mavi Global, nasa top 10 siya, nasa top 5 na nga, di ba? So, yung mga expert ng Web3, yung may background sa development ng isang coin. And it's a stable coin with native applications and ecosystem. Yun yung maganda. So, tayo yung first affiliate company na nakipag-partner sa isang layer 1 blockchain. Wow, layer 1. So, ibig sabihin, anyway, yung lineup niya, di ba, with yung mga top 10 nandiyan talaga, stable. Okay? So, yan po. Ang how Mavi works, napakadali lang po. Siyempre, isi-share natin yung ating seed, Ultron, di ba? Ating pinopromote na crypto. So, nagke-create tayo ng community kasi kailangan merong mag-own nun eh. Na dapat tayo, i-share natin yan para makakreate tayo ng isang gig economy or isang community. So, as we share this and nag-build tayo ng community, we earn commissions. Yan. So, sa mga tao na yan, na nagkaka-Ultron din. So, bukod dyan, may mga products and services tayo na binibili natin at the same time ginagamit at kumikita tayo. Okay? Yan. So, si Ultron po ay nagbibigay sa atin ng daily passive income sa NFT products. Okay? So, passive income means the money that works for you while you sleep. Kahit tulog ka, kumikita pera mo. Sino po ang may ganyan? Diba? Kasi tayo talagang kailangan magtrabaho para kumita. That's an active income. Pero yung may mga passive income, karamihan, yung mga pensyonado, pero matagal na sila nag-work. At yung mga negosyante na talagang nag-build na ng interest lahat ng mga ipinundar nila. Kahit din sila kumikilos na yung pera sa kanila. Okay? So, hindi ko alam kung sino sa audience natin ang ganun na, but you're so lucky. So, right now, Voltron is helping us to have a daily passive income. Because of this products and services, we have this staking hub, gaming hub, and the payment hub. So, sino ba si Ultron? Kanina ka pa sa Sino ba si Ultron? Isa po siyang cryptocurrency. Bakit nagkaroon ng crypto? Ano ba si crypto? Dahil nga po nung byproduct siya ng internet dahil, di ba? Kung decentralized, may currency tayo sa kada bansa. Tawag po doon centralized. So ngayon, ang decentralized, yan ay dahil nagkakatransaksyon sa iba't ibang bansa na hindi na controlled ng gobyerno. So, because of that, yun ang tawag na decentralized. At kailangan ng currency doon. So, hindi naman pwedeng si US dollars, hindi rin pwedeng si pounds, hindi rin pwedeng si peso. So, kailangan may mga ma-create na currency para ma-transact yung mga global transactions natin. And that is
Why? Nagkaroon ng cryptocurrency. Pero yan, nagkaka-value yan because of the information na nakukuha. Mining of information natin yan. Kasi di ba sa internet, register tayo, paggamit natin ng phone, may nakikreate na information dyan at nagkaka-value. Yan po ang umpisa ng crypto. And then, over a period of time, nagbaback up na yan ng mga assets. Okay? So, and because of that is the technology na nga eh. Okay? So, that's why ang Ultron natin, dahil pa niyang parang lumilipad, ang Voltes 5, tingin mo parang kapangalan niya yun, pero si Ultron is a very stable coin na nasa layer 1 because it was created by 40 plus senior developers. Senior developers means experts. Hindi po yan mga lolo't lola, but eksperto sa larangan ng pagde-develop ng web. Okay? So previously, they worked on Polygon, Solana, Polkadot, Binance, at yung mga nandyan pa. And we also are part of the 20 top 20 exchanges. Okay? So, ang galing, di ba? Nakita nyo na. So, huwag na kayo nervousin. Sino tong Ultra na to? And we offer you one of the, I mean, this is one is for me, yun yung per initial na para mas makilala, this is a wealth builder. Yan. Kanina, di ba, sinabi ko, nakatago ang pera mo sa bangko, di ba? Inflation, inflation rate, aabuti nung, kasi tinabi mong 5,000, after 2 years, yung 5,000 mo, iba na value nun, hindi na makakabili ng 5,000 yun. Ng 2,000 na lang mabibili nun. Tama? So, this kind of, what we're teaching you is like, makikita nyo yung paano yung value ng money is mag-grow. Okay? So, these are the products natin, NFTs natin, na yung napipiliin mo. Okay? You can start with Solar Ranger, that's 100 USDT, or you can start with, say, Space Surfer, na 500 USDT. So, of course, if you see the value of your money, siguro at may pera ka naman, I will go for a cosmic wave. That's 30,000 USD. Okay? Bakit Miss Queen? Ganito lang po yan. Pagka nilagay niyo siya sa staking, so 5 years siya naka-contract, nag-earn siya daily. 0.2%. Okay? Nung wala kang ginagawa. Kaya that's why ito yung mag-create sa'yo ng daily passive income in the future. Okay. So dito, kasi kung nandun lang siya sa wallet, di ba? Or nandun lang siya, bumili ka, walang value, hindi siya dumadami. But if naka-stake siya, nag-increase siya ng 311%. Nagdumadami ang yung ULX. Yun yung maganda. Parang halimbawa, lagay ka sa bangko, nandyan lang siya, at yung tumutubong maliit, meron pa yung taxable pa, di ba? So, why not? May pera kang 5,000, i-borrow mo muna siya, kunin mo si Sunseeker. Diba? So, i-save mo siya ng 5 years and you will earn 111%. Paano ba yun, Miss Queenie? Halimbawa, bumili ako ng 500 USD. Nag-save ako. Hiram ko muna yung aking 28,000 pesos. Binili kong Space Surfer. I-divide mo yan sa value ngayon na ULX, which is ang maganda ngayon na value, mas 0.15. 0.15, siguro pumapalo yan sa 3,000. 3,000 plus. Okay? Kasi yung 0.17 to 2.9. So, right? Estimate lang natin. So, madali may 3,000 ka. Okay? Or 3,2, 3,3. Okay? Ganun. So, nagkaroon ka at initial. And then, nag-5 years, nag-increase siya, compound. Nagko-compound siya 0.2%. Okay? Lumaki siya ng 311. So, it means, nagkaroon ka ng 10,000 ULX. Diba? Wow, may 10,000 ULX na ako after 5 years. And tumaas pa yung value. Yun yung maganda doon. Kasi 5 years eh. Bakit naman ang tagal, Miss Queenie, ng 5 years? Iba yan. Mainip ako. Mainip ka ba? Mabilis lang po ang 5 years. Laging Pasko ng Pasko eh. Pero po, alam po natin na para mag-increase ang value ng isang asset, di ba sabi ko nga kanina, crypto asset siya. There's a time needed para mag-create siya. Kagaya ng land, sa asset mo na land. Kailangan ba after a year, doon siya bebenta? Di ba? Bilang ka ng 5 years, more than 5 years, para makita mo maganda ang value no binili mong lupa. Okay? Bumili kang condo.
pre-selling. 5 years pa yan bago matayo. Hindi ka makakatira. Minsan pa 7 years eh. Sa dami ng ano eh. Then, nakikita mo na yung value kasi tapos na siyang gawin eh. Sa cryptocurrency, tingnan natin yung mga patterns ng mga naunang crypto na talagang nag-increase. Like Ethereum, nung 2016, 0.30 cents lang siya sa dollar, diba? 0.30. Imagine mo, 2021, umakyat siya sa 4,878. Hindi wow, di ba? Laki ng tinaas. Mataas pa sa higante ng ewan kung anong tinayo mo dyan. Di ba? Ganun kataas. Ngayon si Binance, the same thing. Saan pa si Binance? 0.09, naging 690. Eh di wow. Laki pa rin, di ba? 2022. Now si Cardano, ganyan, 0.01. Though mabagal lang ano niya kasi $3 pa rin yan. Di ba? Eh 0.01 nga eh. Now, si Ultron 0.15. Do you think aakyat siya ng $10? Of course. More than pa, meron siya ecosystem eh. May native application siya. Mamaya, papakita pa yung bago yung FlipMe. So, $100. Tingnan natin sa $100, di ba? So, imagine, yung 10,000 after 5 years, di ba dumami na yung ULX mo? May 10,000 ULX ka na, eh, nag $100 pa siya. E di ilang milyon ang pera mo. Pag kinumpit mo siya, may $1 million ka, meron kang 52 million sa pesos kung 50 siya. So imagine, ang sinave ko lang naman is, kanina is 500 USD. After 5 years, may 52 ako. Iba-iba ang crypto. Iba ang increase niya. Kakaibang ano siya. This is what we are trying to teach you. Na makita nyo yung iba ang galaw ng cryptocurrency. Kasi digital siya, buong mundo yan eh. Hindi naman siya isang bansa lang na economy. It's the full, yung buong mundo. Okay? So, ganun po siya. Now, right now, Miss Corinne will explain kasi yung loto naman, do I need to explain this or ano na? Doon na tayo sa flip me, isa. Kasi ito naman ang ating loto day, alam nating malakas at kumikita yan. Actually, nasa stage 5 na siya. 5 na. So, may pre-selling tayo. Yan. So, with our usual, ano natin, may nagtaas ng kamay. Sige, mamaya po, sasagutin natin kung may tanong tayo. Dito sa Lotto, gaming naman siya. Bibilisan ko lang po itong Lotto na to. So, the usual natin, okay, ang Lotto is kumikita yan kada bansa. Pero bansa, it was centralized siya. Now, there's a solution, ang Ultron, ang binigay sa ating solution, ang Lotto natin is will connect 190 plus countries together. Maglalaro yan. Downloadable pa yan sa 3.6 billion mobile users kasi nasa Google at sa App Store. So once na pumalo yan, ang laki ng pipilit. Maraming maglalaro kasi nada-download eh. Diba? So, ngayon we have 75 million pre-sale. Yan. Ibig sabihin, kahit di ka naglalaro, dahil meron kang share na binili na parang ano siya, NFTs din, na namili ka, you will be entitled sa revenue share. Nakikita niyo dito sa isang pie, yung 20% ng kinikita ng loto, binibigay yan sa may mga hawak na shares na bumili ng 75 million na pre-sale. Okay? So, ganyan po. And ang maganda, nakikita niyo 5%, ULX buyback yan and burn. So, dumalaki ang value ng ULX because may kita rin siya sa loto. So, ganoon naman ang currency, di ba? Kaka-value siya because may asset na nagpapalaki ng value niya. Okay? So, imagine that ilang milyon po, ilang bilyon ang nagkinikita ng loto. This time, it's decentralized and we're going to play it globally. So, these are the NFTs na pipiliin nyo. Na for example, right now, masyadong swerte magbunot kayo kasi si Lucky Ape mauuwi niya. Kaya magkakaroon siya ng 100 USDT na Lotto day, na Lotto, okay, Lotto Gaming Hub, na nagta-times 2. Yan ang max out niya. Na pwedeng mag-income ng 0.7 USDT per day. Okay? Yan ay sa 700,000 na ticket sales per day pagka nag-start. Kasi hanggang stage 6 yan, tapos na yung 4. Sa 5th stage na tayo, tapos susunod yung 6, pag natapos yung pang-anim na stage, start ng Lotto, open na siya sa public. Okay? Now, if I were you, maganda kung may 5,000 USDT ka, magta times 6 siya. Ano ang max out? Diba? Pag nag-umpisa na yung game,
everyday kumikita ka dahil may benta ka ng set ng loto dahil sa revenue share mo yon. Now, mamamax out mo 30,000, okay? Pwede ka na mag-recharge another 5,000 para kumita ka ulit ng another 30,000. Ba? So, i-recharge mo lang yung initial mo na share. Okay? So, ganun lang po siya. So, probably at first, mga ano yan, 6 months or 1 year, kasi bago mo makuha ang max out. But eventually, paigsi ng paigsi yan. Magsi 6 months, 3 months, 1 month, weekly, and daily. Yan yung max out mo. Okay? Kasi nga, ang laki-laki po talaga ng benta ng Lotto worldwide. Okay? Now, ito po yung pinakamataas na ating pwedeng piliin. Kung kaya naman po at may natatabi kayong 100,000 USDT na magta-times 10 siya and kikita ka ng 730 sa 700,000 ticket sales lang yan, na $730 USDT per day. Eh di wow. Diba? Kasi you know yung value of your money. So, pwede po yung i-consider to. Okay? Now, ang maganda, because this is decentralized, everything is recorded. Nandyan po lahat. Hindi po namin pwede bawasan yan kasi lahat po basta nandyan na i-record na sa digital, ayan na po talaga ang monitoring mo of your income. Okay? So, thank you so much. Ma'am Corinne will explain to you Flip Me kasi may maganda and more exciting news about Flip Me. Ma'am Corinne? Hello? Yes, I'm here. Meron kasi tayong company call actually on the same time ng Flip Me ngayon. Kaya nandun sa isang phone ko siya. Ma'am Queenie, you can stop your share. I will share the Flip Me card. Pero mas maganda kasi pag in-explain ko ng Tagalog, correct? Para mas madaling maintindihan ng ating mga members and leaders. Yun, So, Tagalog. Para feel nila ang explanation. tama. It's Tagalog. Okay. Ready na po ba kayo? Ayan. Ngayon po, meron na po tayong solusyon sa banking and crypto for everyone. Ibig sabihin, pwede niyo po siyang gamitin sa banking at pwede rin siyang gamitin sa crypto. At mapapadali po to, especially sa ating mga senior citizen. Okay. Ngayon po marapit na po ang Pasko. Kaso, ngayong Pasko, ano pong kailangan natin? Kailangan natin ng maraming gifts. Tama? At hindi po natin pwedeng gamitin ang Christmas card para pambili ng mga gift natin. Kailangan po natin ng real card. At ano po yan? Yan po ang Flip Me card natin. And tayo lang po ang kauna-unahan na naman in global na meron banking and crypto. Risk assessment. Lagi po nating tatandaan na kapag nag-share po tayo sa kaibigan natin, hindi po tayo pwedeng magbigay ng wrong information, alright? At hindi po nila pwedeng ma-misinterpret. Dahil here, we are an educational platform, meron po tayong training center sa Cubao for us, mga trainer at mga speaker, katulad ni Ma'am Queenie, BLG, and myself, and other leader para po i-educate tayo. Hindi rin po to investment company at hindi rin po tayo nagbibigay ng financial advice. Ano ba ang problema? Why are you not in crypto yet? Actually, sa Pilipinas, number 17 po tayo sa top 25 na bansa na naka-adapt ng crypto. And we are more than 6%. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, kapag more than 6%, na malaki po ang adoption natin sa Pilipinas. Kaso nga po, 70% don't understand crypto. Kaya nga po tayo lagi nag-zoom araw-araw kasi araw-araw natututo po tayo, nadadagdagan yung knowledge natin. Lalo na po si Ma'am Queenie, napakagaling po niya magpaliwanag. Araw-araw napapansin ko, mas lalo po siyang nagiging mabilis, mas naiintindihan, and mas maliwanag po. Ngayon, complicated process for buying crypto. Kaya nga po sa pag-crypto, pag hindi pa po tayo sanay, at kapag nasend po natin sa another network, hindi nyo na po mababawi yung crypto nyo or yung binayad nyo. Hindi po ito katulad ng bangko. Maski nga naman po sa bangko, pag na-transfer nyo sa iba, tingin nyo ibabalik po yung na-transfer nyo, hindi.
38% had account issue. Crypto funds are being blocked by banks. So marami pong mga bansa na hindi po ina-accept ng bangko ang crypto. Katulad na po yan, isa na po sa Kuala Lumpur, hindi pa rin po sila masyado nakaka-adapt sa crypto, right? So 38% po dyan. 84% think crypto is not secure. Unregulated, full of scams and lack of security. So yun po yung tinatawag natin na centralized. At tayo po dito sa Ultramavi, we are decentralized. At ang decentralized po, yan po ang pinaka-safe. 84% din po ng mga crypto na hindi secure kasi nga po, hindi po nila nilalagay ito sa decentralized. At katulad na sinasabi ko po araw-araw, or kapag nag-share po ako, na ang coins po at tokens po ay malaki po ang pagkakaiba niyan. Also, ang private blockchain at public blockchain ay magkaiba. Pag nasa private blockchain po ang inyong coins, ibig sabihin po, nade-delete po yun ng may-ari po ng company at nababago po nila yun. Nai-stop din po nila yun. Pero pag decentralized, kontrolado mo account mo, you own your asset, hindi po mananakaw ng iba yon. Okay, and the last one, 21% unbanked population. 1.7 billion people are unbanked. Ibig sabihin, wala po silang bangko. Unang-una po, pag wala po kayong visa sa ibang bansa, you can never ever get your own bank account. At wala po kayong card, right? Solusyon, easy way to crypto. So sa FlipMe card po, makikita niyo po dyan, nakita niyo total balance, dollars, 29,684.74. Upgrade FlipMe card plan. Ayan, nakita niyo, nandyan po lahat. My assets, crypto, cashback. So magkakasama po yan. Sa crypto po, you can earn, kikita po kayo, pwede po kayo mag-stake. Ibig sabihin, pag nag-staking po kayo, lumalaki rin po yung asset nyo. Instant user to user. Dahil nga po, FlipMe card po hawak natin, if I want to send crypto to Ma'am Queenie, mas mabilis po. And ang transaction fee ay mas mababa. Lagi po na kapag nagta-transaction po tayo, lagi po yan may gas fee. Kailangan po yan in any transaction. Even though wala po tayo sa crypto, kahit sa GCash po, may transaction fee din po yun, di ba? Pwede rin po tayo mag-trade. So ayan, one stop na po tayo, parang 7-Eleven yan. One stop tayo. Meron din pong cashback at meron tayong blockchain transactions. So kung ano po yung mga iniisip nyo na naghihirapan kayo sa crypto, dito mapapabilis na po dahil nasa FlipMe card na po yan lahat. Why now? Potential FlipMe card users. Meron pong 420 million crypto owners today, year 2023. At magiging 15 times po in the next 5 years yan. So 5 billion crypto owners in 5 years, 2028. Bakit? Dahil po sa FlipMe card natin. Transition, the biggest financial transition. Ayan. Yan po ang pinakamalaking nagiging, ano po yan? Yan po nagiging bahagi, pinakamalaking nagiging bahagi ng mga financial transition. Traditional banking. 2 billion MasterCard and Visa users. Ibig sabihin, meron pong 2 billion na meron pong MasterCard and Visa users sa buong mundo. At meron po tayong 8 billion population. Ang dami po niyan, 8 billion population. Kaso nga po, banking and crypto, tayo lang po yon. You are among the first. We are the first again. Katulad po ng Law Today, we are the first blockchain project in the global, right? Sa buong global po yan. Features, ito po yung na-explain ko araw-araw. Kapag nag-share po ako ng FlipMe card. So ano po yung mga FlipMe features? I-zoom po ni Ma'am Corinne yan. Meron tayong transfer money, meron tayong exchange, instant payments, meron tayong cashback, meron tayong Swift, meron tayong worldwide shipping, meron tayong wallets. Hindi po yan yung wallet na physical. Wallet po yan sa loob po ng cellphone nyo. Nasa software po yan. Fiat currencies, meron po tayong pwede mag-change ng mga fiat currencies katulad ng peso, pag Pilipinas, dollars, pag sa US, dirham, pag sa Dubai,
Malaysian ringgit kung sa Malaysia, and yen kung sa Japan po kayo. So madali na po tayo mag-change ng fiat currencies, right? Physical and virtual cards, pwede po tayong magkaroon ng physical cards, o order po natin yan, and it will deliver to your doorstep. Virtual cards, meron po tayong pwedeng i-download sa Apple or Android phone. SEPA, yan po yung European Union. And compliant po tayo. Kaya wag po tayong mag-alala. Yan, regulated po tayo. Ayan, pwede rin po tayong mag-receive ng salary. So all-in-one, hindi na po tayo mahihirapan. Again, lalo na sa mga senior citizen, sila po ang dapat po magkaroon nito and everything will be easy for them. Cards, virtual and physical. Ayan po yung mga cards natin. Standard flip, PVC po yan. Pati po yung business, bronze PVC, flip me card po natin. Yung kulay, ano ba to? Orange ba to? Parang ganyan. Business, bronze PVC po ang material niyan. Professional silver or space gray, PVC pa rin po yan. Premium gold or rose gold, metal na po yan. Metal po yung material na. Pati po yung elite black metal. So yan po, mamimili po kayo ng physical or kung gusto niyo po virtual, pwede rin po. Landscape competitive, ayan po. Binance, Crypto.com, Coinbase, yan po ay mga exchange. So ang Binance, meron din po silang crypto card. Katulad po ni Ma'am Corinne, may crypto card po ako. Isasend ko po yan sa grupo natin mamaya. Ngayon, yung mga exchange na po nito, pag kinumpare niyo po sa FlipMe, hindi po magkaparehas, right? Kasi hindi po lahat ng bansa ina-accept po ang Binance. Katulad sa Malaysia, pwede namin siya gamitin pangbayad ng mga groceries namin, pangbayad ng gusto naming daily expenses namin. Pero pag nag-withdraw po kami sa bangko, hindi po pa pwede yun. Hindi po gumagana ang Binance dito. But in other country, gumagana po. So ano ba yung mga banking natin? Meron tayo sa Pilipinas, BDO, Land Bank, yan, meron tayo. HSBC, alam ko worldwide to, Bank of America, Wise, N26, and Revolut. Mga banking po yan, bangko po yan. So meron din po silang mga card, right? Credit card or debit card. Revenue share, ayan po. So if you compare sa today natin, 50% FlipMe, mapupunta po, saan yan? Sa atin, na mga members, correct? 10% revenue share, at yung 10% revenue share natin, revenue share 1 and revenue share 2 is streams of income. Okay, dito po kayo mag-focus. So magkakaroon po tayo ng income sa mga kaibigan po natin na bibili rin po ng FlipMe card. So ito po yung 1, 2, 3, 4. Meron tayong crypto and fiat exchange fees. Pwede tayong kumita dyan din. Monthly subscription fee, kikita rin po tayo sa kanila. Online and POS transaction fees, kikita rin tayo sa kanila. Card and purchases fees, all subscription card fees, and many more. So lahat po ng gagawin nila using that card, sino po ang magkakaroon po ng benefit? Tayo po. So it's really, really good. In every time they use the card, they order the card, we will benefit from it. Okay. 30% operational cost. So importante po yan, operational cost. Siyempre, may mga programmers tayo. Meron po tayong nagme-maintain ng back office ng Bavi and other things. Babasahin ko po yung nasa baba. With Payment Hub NFT, you are a co-owner of IP rights on the FlipMe software. Ibig sabihin, pag bumili po kayo ng package, co-owner na po kayo, shareholder din po kayo ng FlipMe card, right? Katulad sa Today natin. For income stream stated above, 10% revenue pool 1 plus 10% revenue pool 2 of the revenue will be shared with the Payment Hub NFT holders proportionally to their total revenue. Share points allocation and stage they purchase their NFT. So ngayon po, yung revenue share nyo po, depende rin yun po yan sa revenue share 1 and revenue share 2. At meron po tayong stage. Same thing po sa Lot Today. Pre-sale limited only to 100 million. Kapag nauna ka, mas maganda ang revenue share natin. So meron po tayong 50 million pre-sale and 50 million reserves sa mga late na pong bibili. Kaso ang pinaka-importante niyan, yung stages po natin. So we have stage 1, stage 2, stage 3, 4, 5, and 6. Okay, isusum ko lang to ng konti.
Kung napansin niyo po sa baba, revenue share 1 and revenue share 2. So stage 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, kapag revenue share 1 kayo, lahat po dyan, makakuha po kayo ng revenue share every day. Right? Kapag revenue share 2 kayo, stage 1, 2, 3, 4, hanggang number 3 lang pala. Stage 1, 2, and 3 lang. 4, 5, 6, hindi na po kayo kasali. So, ang revenue share 1 is pinaka-importante po yan. Katulad po ni Sir Jimmy, lagi po siyang nauuna. Maski po sa Lotto Day, stage 1 po siya. So, it's very fair na kapag nauna kayo, syempre, mas mauuna kayo sa revenue share. Tama? Payment Hub NFTs. Ayan po. So, parang ito po yung mga property na gustong-gusto nyo. Diyan po nilagay yung package ng Flip Me Card. So, it's the same with Lotto Day and Staking Hubs. Minimum po natin ay 100 USDT, followed by 300, Skyline 500 USDT, 1,005, 5,000, 12,500 USDT, and the highest package is 30,000 USDT. Kaso nga po, meron na naman po tayong limited edition. Yan. Payment Hub, Max Out Payment Hub NFT. So, parehas lang din po. Kapag 100, may 2 times kayo. 300, 3 times. 500 is 4 times. 1,500 is 5 times ang revenue share nyo. 5,000 is 6 times. 12,500 is 7 times. 30,000 USDT is 8 times. Payment Hub, Superior Edition Payment Hubs, yung sinasabi ko kanina. We also have 50,000 USDT, 9 times ang kita niyan, 450,000 USDT. At Paradise Island, 100,000 USDT, 10 times po yan, 1 million USDT po ang max out nyo. Kung meron lang talaga tayong chance, bakit hindi malaki ang bibili natin, di ba po? Calculator. Ayan, meron din po tayong calculator katulad po ng Lotto Day. Ipapakita po yan ni Ma'am Corinne on live after this. Yan. Kung halimbawa po, meron po kayong package na 30,000 USDT, Crystal Scaper, at nasa stage 1 po kayo, revenue share point, stage 1, okay? Ngayon, ang makukuha niyo po, kung halimbawa po, ang crypto fiat exchanges natin ay 600,000 ang transaction, and ang monthly subscription natin ay 475,000, and ang POS and online transaction natin is 2,750,000, and ang card purchases po natin is 450,000, meron po kayong daily payout na 2,450.79 USDT per day. Right? Time to return your capital, 13 days. Time to max out, max payout, 98 days. So, nandiyan na po yan nakalagay lahat. Major announcement, Flip Me Presale is live today, 9 p.m. Philippines time. So, makikita niyo po yan sa back office nyo. Okay, now I'm going to share ang Flip Me Card website. Ayan. Hold on. Ayan po. So, yan po yung Flip Me website po natin. I need to share to sa... yung website ko po, i-share ko po yan ngayon sa chat box natin. And any question, pakilagay na lang po. I-share ko lang to sa chat box. Ayan. Okay. Ayan po. Okay, let's say si Sir Jimmy ay bumili ng Flip Me Card na 500 USDT. Let's go down. Ayan po, nakita niyo po yung oras. First Global Payment Solution Presale, 16 minutes to go and 28 seconds. Sa company call na, sa phone ko rin po, tinitignan ko rin po sila dito. Okay, let's go. Ngayon po, kung gusto niyo pong i-share to sa kaibigan niyo, makikita niyo po lahat ng information dito. So, wag na po kayo ma-nosebleed para magpaliwanag. Ayan. Nakita niyo po? Sa pinakababa niyan, nandyan po lahat ang question. Kaya kung may mga tanong po kayo, basahin niyo po. Wait lang, bababa lang ako sa may question. Ayan, nandyan na po lahat ang question. What is Flip Me? Where Flip Me be available?
What distinguishes FlipMe from other payment platforms? Could you explain the FlipMe presale? What RSPs? How is the presale structured? Everything is here. Okay? Now, okay, try natin to. Let's say, punta tayo sa 1,500. Okay, ngayon, gayahin natin yung kanina. Ayan, 700,000 lang. Or, wag naman masyado malaki. Okay, dito lang tayo, 700,000. Kasi sa lahat po ng transaction na nangyayari sa card, kumikita po tayo dyan. Right? Monthly subscription. Punta tayo sa kalahati. Online transaction, kalahati. Card purchases, kalahati. So, merong 139.13 USDT. Kakalculate ko nga yan. Hold on. So, magkano ba yung max out ng 1,005? I just want to give a roughly calculation. Ma'am Queenie, gusto mo mag-calculate din, 0.13 times 30 days. 30 days na. 4,173. Kung halimbawang araw-araw mo ito kikitain. So, meron kang, kung 139.13 araw-araw, ang kita mo sa FlipMe, in 30 days, may 4,173.9 tayo. USDT po yan, ha? Hindi yan peso. Ang max out ng 1,500 is 7,500 USDT. Ma'am Queenie, nakita mo ba yon? Ma'am Queenie? Parang Parang ang bilis nito. Yes. 7,500 USDT. FlipMe? Come again? Miracle ba yan ng FlipMe? Let's see. Makapag-asa ko. Kailangan mapag 100 tayo, meron sige. Pag umabot tayo ng 100, next day magpapa-FlipMe card raffle. Sige. Ayan, Ayan po, ha? Tsaka ito ang balita ko na meron pang 1+1 Ma'am Queenie. dyan. Na kapag bumili ka ngayon ng isang package, meron pang another one. Pero i-confirm ko yan, okay? Ayoko muna magsalitan. Parang ang bilis nitong FlipMe. Wow! Nakita niyo po yung calculation ni Ma'am Corinne? Saan ko ba yun kinuha? Nandito ko po kinukuha yun. Sa calculator natin mismo. Ayan. Ibig sabihin, kung meron kayong 1,500 USDT, meron kayong 7,500 max out. Parang Lotto Day din po, di ba? Kaso dito kasi, ang daming kita kasi rito kasi yung card, marami pong use. Parang utility lang yan sa crypto. Di ba, Ma'am Queenie? Ngayon, based on 139.13 USDT times 30 days is 4,000 plus po ang magiging payout nyo. So, another 3,000 more on the second month, mababawi mo na yung, makukuha mo na yung max out payment mo. Tama, hindi? Crypto and fiat exchanges, 700,000, mabilis lang to dahil nasa crypto tayo, maraming gumagamit nito monthly subscription, POS, online transaction, and card purchases. So lahat po kita tayo dito. Kaya po yan yung pinaliwanag po ni Ma'am Corinne kanina. Kung nagigets nyo, yan po yung paliwanag ko kanina doon po sa bilog na parang pie na nandito po. Dito po yan kanina. Para malinaw po. Yan, nakita nyo? Ito po yung pinapaliwanag ko kanina na 10% revenue share 1 and 10% revenue share 2 na lahat na yon kikita tayo. Ayan po. Revenue share 1 and 2, streams of income. Yan po yung lahat. Okay, malinaw? So that is the end of FlipMe card. Tomorrow will be better dahil first time po ang presentation ni Ma'am Corinne. Okay, any question? Yes, yan. Meron na tayong pan-raffle. Yan. May question pa tayo. Tingnan nga natin. Kasi kanina wala naman. Wala naman nagbigay ng tanong. Malinaw na malinaw ba? Sige nga. Type 111 kung malinaw ang explanation namin dalawa. Sige nga. Yes, Ma'am Queenie, I need to go out for a meeting now. Yeah, Yes, sige, iwan ko lang yung Zoom ko na naka-open and then once done, okay? Okay, ako naman na mag-off. Okay, so malinaw Stop po the ba? recording now, Ma'am Queenie, para mamaya meron akong mai-share ulit sa YouTube, okay? Okay. Ako ba